Ang kwento na ito ay tungkol sa kinikilalang pinakamalakas na exorcist sa buong mundo. Nagsimula ang kwento ng atikihin ng mga halimaw ang pamamahay ng exorcist na si Haruyoshi. Matapos matalo ang mga halimaw at sa kaparehong gabi din na ito ay inatake naman siya ng paborito niyang estudyante. Nagawa ng kanyang estudyante na matalo siya ngunit nakita din niya ang pag-iyak nito. Naatasan pala ito ng Imperial Court para iligpit siya at ang nakikita niyang dahilan dito ay ang napakalakas niyang kapangyarihan. Napagtanto niya na ito na siguro ang kabayaran sa paghahangad niya ng sobrang kapangyarihan. Ngunit bago siya mamatay ay nagawa pa niyang makapagcast ng spell para mabuhay muli sa ibang mundo. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya nauulitin ang pagkakamali niyang ito sa susunod niyang buhay. Ipinanganak siya muli sa ibang mundo at daladala niya pa rin dito ang kanyang alaala sa nakaraan niyang buhay. Pinangalanan siya dito na Seika at bunso sa tatlong anak ng konti na si Blaze Lamproge. Ngunit ang pagkakaalam niya at ng iba ding tao sa buong mansyon ay anak siya sa ibang babae at hindi din niya alam kung sino ang ina niya. Habang tinitingnan nila ang kanyang elemental magic ay wala ni isang kristal ang nagliwanag kaya naisip kaagad nila na wala siyang taglay na mahika. Dahil dito ay pinagtawanan siya ng isa niyang kapatid na si Glay. Sa mundong ito ay parehong nag-e-exist ang mga tao at demon. Karamihan sa mga tao dito ay nagtataglay ng mahika at isa ang clan ng Lamproge na kilala na pamilya ng mga mages. Ngunit kahit wala siyang magical power ay hindi niya ito nakikita na problema dahil may matinding spiritual power naman siya. Araw-araw niyang sinasanay ang paggamit niya ng kanyang Shikigami at dahil mahalaga ang papel sa mundong ito ay mga dahon ang ginagawa niyang mga talisman. Habang nagsasanay siya ay dumating dito si Glay na mainit palagi ang dugo sa kanya. Nagkaroon sila ng sagutan at nang susuntukin na siya nito ay bigla itong inatake ng mga uwak. Dumating dito ang panganay nila na si Luff para itaboy ang mga uwak ng mga Shikigami pala ni Seika. Dahil anak siya sa labas ay hindi nagdidiwang ang kanilang pamilya tuwing sumasapit ang kanyang kaarawan. Isang araw ay iniabot ng kasambahay nila na si Yifa ang kanyang jacket na nakita nito sa labas. Naisip kaagad ni Seika si Glay na siyang may kagagawan nito. Napadaan dito si Glay na may mga sinasabi na namang hindi magaganda sa kanya. Dumating dito ang ama nila kasama si Luff at pinasama si Glay para magsanay. Nakiusap si Seika kung pwede din umano siyang sumama at pinayagan naman siya ng kanilang ama. Matapos ipakita nila Luff at Glay ang kanika nilang mahika ay pinasubok ni Glay si Seika para umano makita din ng kanilang ama kung ano ang magagawa niya. Pumayag naman dito si Seika at kahit wala siyang magical power ay may ideya na siya kung ano ang kanyang gagawin. Ginamit niya ang tinatawag niyang Oni Flame at sa lakas nito ay hindi makapaniwala ang kanyang mga kapatid pati na din ang kanilang ama. Nakiusap siya sa kanyang ama kung pwede siyang mag-aral din ng mahika ngunit ayon sa kanyang ama ay wala itong saysay at tutukan niya na lang umano muna ang kanyang pag-aaral dahil may tutor din na ibibigay sa kanya. Isang gabi ay napalabas niya ang isa niyang familiar mula sa dati niyang buhay na si Yuki. Kahit nasa ibang katauhan na siya ay nakilala siya kaagad nito. Dahil nababahala siya na baka may makakita na iba kay Yuki ay plano niya itong itago muli ngunit naganyong Kogisuni si Yuki at nagtatago na lang sa buhok ni Seika. Kinabukasan ay nakiusap si Yifa kay Seika kung pwede umanong pagalingin ang nakita nitong baby carbuncle na sugatan. Gamit ang talisman ni Seika ay matagumpay niyang napagaling ito. Dito na sinabi ni Seika kay Yifa na alam niya umanong hindi ordinaryo si Yifa at may mga nakikita ito na hindi nakikita ng iba. Ayaw sana ni Yifa na sabihin ito sa iba dahil ito ang sinabi ng kanyang ina bago ito mamatay ngunit wala na siyang nagawa kundi aminin ito kay Seika. Ayon kay Yifa na mga elementals umano ang mga nakikita niya at ito din ang dahilan kung bakit niya nakita ang jacket ni Seika sa labas. Dahil naghahanap si Seika ng tao na may kakayahan na mag-utos ng mga elementals at hindi niya akalain na mahahanap niya ito kaagad kay Yifa. Nagpalabas siya ng Hitodome spirits at pinasubukan kay Yifa na pawalain ito gamit ang wind elementals ni Yifa. Matapos ang ilang subok ay matagumpay itong nagawa ni Yifa kaya simula noon ay araw-araw nang sinasanay ni Seika si Yifa. Pagsapit ng ika-12 kaarawan ni Seika ay hindi na naman pinagdiwang ng mansyon ang kanyang kaarawan. Hindi katulad ng kanyang mga kapatid na palaging may handaan at mga regalo at wala din dito ang kanilang ama. Matapos nilang kumain ay inimbitahan siya ng kanyang mga kapatid para magsanay sa paghawak ng espada dahil sigurado umanong mapupunta siya sa pagiging kabalyero dahil wala siyang magical power. Dumating dito ang kanilang kasambahay para ipaalam ang papalapit na halimaw. Ilang segundo lang ay nakarating na ito sa kanilang mansyon na isang elder note. Sa takot ni Glay ay kaagad itong tumakbo para magtago. Habang si Seika naman ay mabilis na lumabas ng bahay para kalabanin ito. Pagkalabas nila Luff ay kasalukuyan na itong nilalabanan ni Seika. Gamit ang Poison Oni Flame ni Seika ay kaagad na namatay ang halimaw.
Namangha ang lahat sa ipinakita ni Seika pati na din ng kanyang ama na kararating lang. Dahil sa ginawa ni Seika ay ipinaghanda siya ng mansyon para sa kanyang kaarawan. Balak ng kanyang ama na bigyan din siya ng gantimpala at dito na hiniling ni Seika na payagan siya na mag-aral sa Lodenia Magic Academy. Pumayag dito ang kanyang ama ngunit hindi niya umano pwedeng gamitin ang posisyon nito bilang isang konti at kailangan niyang ipasa ang pagsusulit sa academy para makapag-enroll dito. Hiniling din ni Seika na kung pwede ay isama din niya si Yifa papunta sa academy. Dahil sa kakayahan ni Yifa na kumontrol ng elementals ay alam ni Seika na malaki ang maitutulong nito sa kanya. Hindi pumayag ang kanyang ama dahil wala umanong magical talent si Yifa. Kaya para mapapayag ito ay ipinakita ni Seika ang kayang gawin ni Yifa. Matapos ipakita ang kakayahan ni Yifa ay pumayag na dito ang kanyang ama ngunit hindi sumang-ayon si Glay dahil siya umano dapat ang mag-aaral sa Magic Academy. Dahil sa tradisyon ng kanilang pamilya na hindi pwede na pareho ang tatahakin ng magkapatid ay nagdesisyon ang kanilang ama na si Glay na lang ang ipapadala para maging kabalyero. Dito na hinamon ni Glay si Seika sa isang duelo at ang mananalo umano ang siyang mag-aaral sa academy. Pumayag dito si Seika at ayon sa kanilang ama ay isasagawa ang duelo kinabukasan ng tanghali. Habang nasa silid na si Seika ay pinuntahan siya ni Luff para ibigay ang regalo nito para sa kanyang kaarawan. Nakiusap din ito na wag masyadong saktan si Glay sa kanilang duelo. Pagkaalis ni Luff at habang tinitingnan ni Seika ang regalo nito ay biglang inatake ang kanyang bintana. Ito pala ay si Glay na hindi makapaghintay at gusto kaagad na magduelo na sila ni Seika. Pinagbigyan ni Seika ang gusto nito kaya nagduelo sila at kung sino ang matalo ay kailangan sumuko sa isasagawang duelo kinabukasan. Pagkaumpisa nila ay kaagad na umatake si Glay ngunit nagulat siya nang hindi man lang nagalusan si Seika. Gumamit si Glay ng Wind Lance kaya nagpalabas si Seika ng barrier. Paulit-ulit na ginamit ni Glay ang Wind Lance, Fireball at Flame Knot ngunit hindi ito umuubra sa barrier ni Seika. Dito na gumamit si Seika ng talisman dahilan para hindi na makagalaw si Glay. Kung ano ang ginagawa ni Seika sa talisman ay direkta itong nararamdaman ni Glay. Dahil dito ay sumuko na lang si Glay at kaagad na nawala ng malay. Plinano pala itong lahat ni Seika para magawa niyang mapapayag ang kanilang ama na makapag-aral siya sa academy. Ilang araw ang nakakaraan ay pinalabas niya ang isa niyang familiar na si Bones at inatasan niya ito na hanapin ang Elder Nut at palabasin ito sa lungga nito dahilan kaya nakarating ito sa kanilang mansyon. Pagsapit ng tagsibol ay umalis na sila Seika at Yifa papunta sa Lodenia. Nang makarating na sila Seika sa Lodenia ay naalala muli ng kanilang ama ang araw ng dalhin ng isang babae si Seika sa kanilang mansyon at ayon dito ay anak umano ito ng kanyang kapatid na si Gilbert. Matapos mawala ni Gilbert sa Demon Territory ay napapaisip si Blaze na baka anak si Seika ni Gilbert sa isang demon. Hindi din ordinaryo ang mga ginagamit ni Seika na mga atake nito. Dahil dito alam niyang delikado na ipasok si Seika bilang maging kabalyero dahil kahit na posible itong maging hero ay malaki din ang posibilidad na maging Demon King ito depende sa makakasalamuhan nito. Pagkadating nila Seika sa academy para sa pagsusulit ay may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Pinalapit sila ng isang guro dito na si Karen para tingnan sa bowl ang crystal ang mga elements na kaya nilang gamitin. May wind at flame element si Yifa ngunit nang si Seika na ang sumubok ay wala silang makita kaya sinabi na lang ni Seika na wala siyang magical power. Dumating dito ang isang babae na si Amyu na mula lang sa isang ordinaryong klase ng tao. Pagkahawak nito sa bowl ang crystal ay lumiwanag ito ng sobra senyales na may 4 na elements ito na kayang gamitin. Nang paalis na si Amyu ay nagpasalamat si Seika sa kanya. Napansin ni Seika na may pagkahawig ito sa estudyante niya na tumalo sa kanya sa nakaraan niyang buhay. Inumpisahan ng isagawa ang written exam at katapos ay sinundan ito ng practical exam. Isa-isa nang sumubok ang mga estudyante hanggang sa tawagin na ang pangalan ni Yifa. Unang sinubukan ni Yifa ang kanyang fire element gamit ang flame knot. Sa sobrang lakas nito ay nagulat silang lahat pati ang guro na si Cordell. Sunod na sinubukan niya ang kanyang wind element gamit ang wind lance na sobrang lakas din at kahit si Seika ay namangha na dito. Natuwa na din dito si Seika dahil palakas na ng palakas si Yifa. Sunod na sumabak ay si Seika at matapos gamitin ang Oni Flame ay lumikha naman siya ng pyrite para sa earth element. Para sa water ay icicle at hindi na niya sinubukan pa ang wind at pati na din ang light at dark. Pagsapit ng hapon habang pinagmamasdan ni Cordell ang mga ginawa nila Seika at Yifa ay dumating dito si Karen. Naikwento ni Cordell ang pambihirang pinakita ng dalawa at mas nagulat pa umano siya nang makita ang mga ginawa ni Amyu. May kutob si Karen na baka si Amyu ang sinasabing magiging hero. Pagkalabas sa resulta ng entrance exam ay pumangatlo si Seika ngunit pumangalawa naman si Yifa habang ang nanguna ay si Amyu.
Pagsapit ng gabi ay isinagawa naman ang entrance ceremony. Habang papunta sila sa paggaganapan ay may naramdaman si Seika at dahil nakikita ito ni Yifa ay sinabi nito na mga dark elemental umano ito. Nilapitan nila ito at sa di kalayuan ay nakita nila ang magic circle. Nag-iwan si Seika dito ng kanyang mga Shikigami para magmatsyag dito habang nasa loob sila. Habang nagsasalita sa harap si Amyu ay naramdaman ni Seika ang pag-activate ng magic circle at ang mga papalapit sa kanila. Biglang sumabog ang pinto dito at nakita nila ang tinatawag na mga lesser demons. Napansin ni Seika na parang may hinahanap ang mga ito. Nang aatakihin na ng demon ang isang estudyante ay susubukan na sana ni Seika na tulungan ito ngunit naunahan siya ni Amyu. Habang nilalabanan ni Amyu ang mga demon ay napansin niyang mabagal ang galaw ng mga demon kaya sinubukan niyang tingnan ang buong eskwelahan at nakita niya sa magic circle ang isa pang demon. Nagpaalam muna siya kay Yifa at kaagad siyang nag-teleport papunta sa kinaroroonan ng demon na nakita niya. Nagpalabas ito ng mga alagad nito ngunit napatay kaagad ni Seika ang dalawa habang ang isa naman ay dinakip niya. Nagpakilala ang demon na ito na si Galios at kaya niya umanong gumamit ng fire at earth element. Sinubukan ni Seika na atikihin si Galios ngunit hindi tumetalab ang kanyang mga atake dito. Nang si Galios na ang umatake ay nagawa nitong maputol ang isang kamay ni Seika. Dito na sinabi ni Galios ang pakay niya dito at ito umano ay ang hero. Dahil sa paglalarawan ni Galios ay nalaman ni Seika na si Amyu ang tinutukoy nito. Umatake muli si Galios at dito na niya hinati-hati ang katawan ni Seika. Paalis na sana si Galios nang marinig nito muli ang boses ni Seika at pagkatalikod niya ay nagulat siya nang makita si Seika na buo muli ang katawan. Umatake muli siya kay Seika at nang maiwasan ito ni Seika ay nagpalabas ito ng maraming tubig. Nagawa ni Galios na magamit ang teleportation nito at pagka-atake nito kay Seika ay inilabas naman ni Seika ang Lightning Beast. Ngunit nakaligtas dito si Galios at inatake si Seika mula sa likod. Hindi alam ni Galios na siya pala ang nahulog sa patibong ni Seika. Kampante si Galios na matatalo niya si Seika kapag maubos na ang mga talisman nito. Hindi niya akalain na sobrang dami pala nito si Seika at dito na inilabas ni Seika ang dragon na si Miss Uchi. Mabilis na inatake nito si Galios at pagkaangat nila ay dito na kinain si Galios. Papabalikin na sana ito ni Seika ngunit sumusubok itong tumakas sa kanya. Gamit ang kanyang mga talisman ay matagumpay siyang napabalik ito. Pagkabalik niya sa loob ng eskwelahan ay naubos na din ni Amyu ang mga demon na umatake dito. Alam ni Seika na kahit gaano kalakas ang isang tao ay may mga magsusulputan pa din na gustong pabagsakin ito. Ito ang natutunan niya sa nakaraan niyang buhay kaya kailangan niya ng isang magiging pinakamalakas sa halip na siya. Para sa kanya ay mas magandang pamumuhay pa ang makakamit niya bilang tagasilbi lang sa pinakamalakas. Kaya plano niyang maging kaibigan si Amyu na mapagkakatiwalaan nito at gagawin niya itong pinakamalakas. Makalipas ang isang buwan habang papasok sila ni Yifa sa eskwelahan ay muntikan na silang maligo sa kulay berde na likido mula sa isang banga. Kagagawan pala ito ng guro nila na si Cordell na ayon dito ay isa umano itong dugo ng halimaw na hinaluan ng herbs at ore. Naatasan ni Karen ang top 1 at top 2 student na sila Amyu at Yifa na maghatid ng listahan ng mga bagong estudyante bilang alay sa templo sa kagubatan ng Lodenia. Dahil may masamang kutob dito si Seika ay inutusan niya si Yifa na tumanggi dito para siya na ang makasama ni Amyu bilang top 3. Pagsapit ng araw ng seremonya habang naglalakad patungo sa templo ay may nakita silang magic circle sa putol na puno. Bigla itong na-activate at napunta sila sa isang dungeon. Dumating dito ang mga halimaw na mabilis lang inubos ni Amyu. Ngunit may isang halimaw pa pala sa likuran ni Amyu at buti na lang ay naunahan ito ni Seika. Nagpatuloy sila sa paglalakad para hanapin ang palabas dito. Isa-isang pinadikit ni Seika ang kanyang mga talisman para tulungan ang iniwan niyang mga Shikigami sa taas na mahanap ang lokasyon nila. Bigla nilang naramdaman ang malakas na kapangyarihan na papalapit sa kanila. Pagkadating ng mga ito napatay kaagad ni Amyu ang iba dito ngunit napurohan naman siya ng suntok ng isa dito. Kaagad itong nilapitan ni Seika habang inaatake ang ibang halimaw. Nang mawalan na ng malay si Amyu ay dito na inilabas ni Seika ang giant centipede na mabilis inubos ang mga halimaw. Nang magising si Amyu ay mga patay na halimaw na lang ang kanyang nakita. Biglang sumakit ang ulo ni Amyu kaya gumawa si Seika ng barrier na magpipigil umano sa sakit ng ulo nito. Ayon kay Amyu na simula nang dumating siya sa academy ay dito na nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Para hindi na kailangan pang gamitin ni Seika ang barrier ay humingi ito ng hibla ng buhok ni Amyu at itinali ito sa kanyang Shikigami at ito umano ang magsisilbing substitute niya. Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap at dito na naikwento ni Amyu ang tungkol sa kanyang pamilya.
Naikwento din niya ang araw nang sumama siya sa expedition kasama ang maraming miyembro ngunit kalahati sa kanila ang namatay. Nagpatuloy sila sa paglalakad para makalabas dito hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ng boss. Nagpasya silang kalabanin ito at pagkapasok nila ay kaagad itong nagising. Unang umatake si Seika ngunit hindi ito tinablan at gumanti ito sa kanya. Matapos gamitin ni Amyu ang Wind Lance ay inatake ito ni Seika gamit ang Exploding Nail. Inutusan ni Seika si Amyu na punteryahin ang ulo ng kalaban gamit ang Fireball at dito na sumabog ang Exploding Nail. Sinundan pa ito ni Amyu ng atake dahilan ng pagkatalo na nito. Sa di kalayuan ay nakita nila ang Mithril Sword na nakatusok sa isang kamay ng halimaw. Binunat ito ni Seika at ibinigay kay Amyu para ito na umano ang gamitin nito. May nahulog din dito na singsing kaya kinuha na ito ni Seika dahil may nararamdaman siyang kapangyarihan dito. Matagumpay silang nakalabas ng dungeon at kaagad naman silang tinanong ng kanilang mga guro sa mga nangyari. Hindi pala alam ng mga ito na may dungeon sa ilalim ng templo. Dahil sa pagkawala ng magic circle ay hindi na nalaman kung sino ang may gawa nito. Ngunit may pinuntahan si Seika na silid at ito ay ang silid ni Cordell. Alam ni Seika na ito ang dahilan sa pagsakit ng ulo ni Amyu at ang pagsalakay ng mga demon nung isang gabi. Dito na inamin ni Cordell na isa siyang espiya ng mga demon at misyon nito na iligpit ang hero. Dahil alam na ni Seika ang lahat ay plano ni Cordell na iligpit si Seika. Ngunit nagulat siya nang sinabi ni Seika na hindi na si Amyu ang pinupunterya ng sumpa na nilikha ni Cordell. Inilabas ni Seika ang isang demon na nadakip niya at inilipat niya ang sumpa sa kanyang katawan. Hindi akalain ni Cordell na kayang ibalik ni Seika ang sumpa sa lumikha nito. Nang maramdaman nito ni Cordell ay hindi na siya nagtagal pa. Dahil pala sa Shikigami ni Seika ay nalaman niyang si Cordell ang may likha ng sumpa. Ibinigay ni Seika ang singsing kay Yifa at sa paglapit ng mga elementals ay tama ang hinala ni Seika. Pagsapit ng pangalawang taon nila sa academy habang kumakain sila ay dumating dito ang vice principal para ipaalam kina Seika at Yifa na pinapapunta sila sa principal's office kinabukasan ng gabi. Pagkapasok nila sa principal's office ay dito lang nila nalaman na isa palang demi-human ang principal. Ipinaalam ng principal ang nalalapit na paligsahan na gaganapin sa kabisera. Dumating dito ang isang babae na si Mabel at isang first-year student. Ito umano ang isang kalahok na makakasama sa sinuman kina Seika at Yifa ang pumayag na sumali sa paligsahan. Hindi naman matanggap ni Amyu na hindi siya naimbitahan ngunit ayon kina Seika ay sinabi ng principal na alam umano nito kung sino ang dapat ipadala ng academy sa paligsahan. Habang naglalakad sila sa labas ay nakasalubong nila si Mabel. Nagkainitan kaagad sila Amyu at Mabel kaya hinamon ni Amyu si Mabel sa isang duelo. Hindi ito inatrasan ni Mabel at pagkaumpisa ng duelo ay kaagad na sumugod si Amyu. Nasangga ito ni Mabel at pagkaatake nito ay nagawa nitong masira ang espada ni Amyu dahilan ng pagkatalo nito. Pagsapit ng araw para pumunta na sila sa paligsahan ay nagpas siyang sumama si Amyu. Nagdahilan nito na gusto umano nitong makita ang kabisera ngunit alam ni Seika na gusto lang nitong panoorin ang mga laban ni Mabel. Nang makarating sila sa kabisera ay tiningnan nila ang bracket at nakita ni Seika na posibleng magkaharap sila ni Mabel sa semifinals. Pagsapit ng araw ng paligsahan ay unang lumaban si Seika at kalaban niya dito si Dennis. Pagkaumpisa ng laban ay kaagad na sumugod si Dennis ngunit talisman lang ni Seika ang tinamaan nito. Mabilis na nakapunta si Seika sa likod ni Dennis at sa isang atake lang ni Seika ay natalo niya ito kaagad. Sunod naman na maglalaban ay sila Belem na estudyante ng Sageford at Kyle na isang miyembro ng Rock Merchants Association. Pagkaumpisa ng laban at nang aatake na si Belem ay bigla siyang nanigas. Habang papalapit si Kyle kay Belem ay nakikita ni Seika ang takot sa mukha ni Belem na ginagamitan pala ni Kyle ng Devil Eye nito. Nang makalapit na si Kyle kay Belem ay inatake niya ito gamit ang kanyang espada dahilan ng pagkatalo ni Belem. Para sa pangalawang laban ni Seika ay nakalaban niya si Labiner na isang puppeteer. Gamit ang pinalabas ni Seika na Sickle Weasel ay kaagad na nagkawatak-watak ang golem ni Labiner. Wala nang nagawa si Labiner kundi sumuko na lang sa laban. Nakalaban ni Mabel sa pangalawang laban ng Earth Mage na si Howlo. Paulit-ulit na inatake ni Howlo si Mabel gamit ang Rock Blast ngunit dinudurag lang itong lahat ni Mabel. Nang maglabas si Mabel ng punyal ay lumikha si Howlo ng panangga ngunit nadurag lang din ito kaagad. Ayon kay Seika ay posibleng gravity magic ang ginagamit ni Mabel dahilan para mas mapabigat nito ang punyal kumpara sa bato. Gamit ang espada ni Mabel ay naputol nito ang sandata ni Howlo kaya napilitan na lang ito na sumuko. Nagulat si Seika nang marinig na tinawag ng referee na red-haired hero si Mabel. Nalaman niya mula kina Amyu na may pangalang Mabel pala ang pangalawang hero na mabubuhay.
Pagsapit ng gabi ay may isang espiya ng mga demon ang balak sana magpadala ng impormasyon ngunit dinakip ng alaga ni Seika ang kalapati na ginamit nito. Nagpakita dito si Seika at pilit na itinatanggi ng espiya ang paratang ni Seika sabay nagkunwari na aalis na. Pagkalampas nito kay Seika ay bumalik ito para umatake ngunit naunahan siya ni Seika. Dito na sinabi ni Seika na nakita niya ito kausap ang isang informant. Sinubukan ni Seika na tanungin ito tungkol sa ipapadala sana nitong impormasyon ngunit nagmatigas ito. Kaya nagpasya na lang si Seika na ilabas si Satori na may kakayahan na basahin ang isipan. Kahit walang binabanggit ang espiya ay nasa sagot lahat ni Satori ang mga katanungan ni Seika. Nalaman ni Seika ang direktang pinuno nito at ang pinagmamatyagan nitong hero na pinaniniwalaan nilang si Mabel. Ito ay dahil sa taon ng kapanganakan nito na tugma sa propsiya at ang kasarian at kulay ng buhok nito. Nang matapos na ang pagtatanong ni Seika ay pinakain niya kay Satori ang espiya. Matapos nitong kumain ay binasa nito ang isipan ni Seika. Hindi ito nagustuhan ni Seika at binantaan si Satori na papatayin niya ito kung hindi ito titigil dahilan para manginig sa takot si Satori. Kagad itong bumalik matapos buksan ni Seika ang pinto. Tinawag ni Seika ang dumakip sa kalapati ng espiya para tingnan ang mensahe ngunit hindi niya ito maintindihan. Dahil sa mga impormasyon na nakuha niya ay may hinala siya na plano ng eskwelahan na panalunin si Mabel sa paligsahan para makuha nito ang atensyon ng karamihan. Ito ay para mailayo sa mga demon ang totoong hero na si Amyu. Nasabi niya ito dahil matapos malaman ni Cordell na si Amyu ang hero ay siguradong alam din ito ng eskwelahan. Dahil sa pagkamatay ni Cordell at ni Galios ay hindi nalaman ng mga demon ang tungkol kay Amyu. Kinabukasan ay mabilis lang natapos ni Kyle ang pangalawang laban nito. Habang nagpapakitang gilas din ang batang kabalyero na si Reynes gamit ang 4 elements na kaya nitong gamitin dahilan para mapilitan na sumuko na lang ng makakalaban nito ang laban nila sa third match. Nakalaban naman ni Seika sa pangatlong laban ng isang necromancer na mabilis lang niyang natalo. Kahit si Mabel ay nanalo din sa pangatlong laban nito kaya silang dalawa ni Seika ang maglalaban sa semifinals. Nakiusap si Mabel kay Seika na sumuko na lang umano si Seika sa kanilang laban ngunit tumanggi dito si Seika. Habang nagtatalo sila ay narinig nila ang anunsyo sa pagsuko din ng makakalaban ni Kyle sa third match. Dahil pareho sila ng sitwasyon ni Reynes ay ginanap na lang ang kanilang laban para sa semifinals. Pagkaalis ni Mabel ay pinuntahan ni Seika sila Yifa para manood ng laban nila Kyle at Reynes. Pagkaumpisa ng laban ay binalutan kaagad ni Reynes ng light magic ang katawan nito para hindi ito tabla ng evil eye ni Kyle. Hindi dito natinag si Kyle at unti-unting lumapit kay Reynes. Dahil dito ay paulit-ulit na umatake si Reynes ngunit hindi nito natatablan si Kyle. Napansin ni Seika na gumagamit din si Kyle ng katulad sa ginagamit ni Mabel. Napilitan si Reynes na magpalabas ng mga golem ngunit mabilis lang itong inubos ni Kyle. Pagka-atake ni Reynes ay bigla siyang nanigas at nang aatakihin na siya ni Kyle ay itinigil kaagad ng mga hurado ang laban at itinanghal na panalo si Kyle at aabante na sa finals. Kinagabihan ng matutulog na sila Seika at Yuki ay nakita ni Seika sa labas si Mabel na umaaksyon na para atikihin ang tinutuluyan niya. Kaagad na niyakap ni Seika si Yuki paalis ng higaan kaya naiwasan nila ang atake ni Mabel. Muling umatake si Mabel hanggang sa makalabas sila ng bahay. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa may lasing na dumating dito kaya pinunterya ito ni Mabel at pagkalingon ni Seika ay bigla na lang nawala si Mabel. Nagpasya si Seika na hanapin si Mabel para kausapin ito at nakita niya ito sa plaza. Alam ni Seika na walang plano si Mabel na patayin siya kaya inamin na din ni Mabel na gusto lang niyang magkaroon ng pinsala si Seika para mapilitan itong e-forfeit nito ang kanilang laban. Dito na binuking ni Seika ang plano ni Mabel na magpanggap bilang hero. Nagulat si Mabel na alam ito ni Seika ngunit nararamdaman ni Seika na may mabigat pang dahilan si Mabel kaya nandito ito sa paligsahan. Gusto itong malaman ni Seika baka sakali umanong magbago ang kanyang isipan depende sa dahilan ni Mabel. Ayon kay Mabel ay nakatakda umano siyang patayin ni Kyle para paniwalain ng mga demon na patay na ang hero. Nabanggit din niya na pareho silang miyembro ng Rock Merchants Association at sinusubukan si Kyle kung magiging perpekto ito bilang mercenary. May isinagawa umanong surgery sa utak ni Kyle dahilan para mawala ang takot, galit at pag-aalinlangan nito na tanging pagsunod lang sa utos ang gagawin nito. Para masubukan si Kyle ay kailangan niya munang patayin ang tatlong palaging kasama nito. Siya dapat ang ikatlong papatayin ni Kyle ngunit pinagkakitaan muna siya at ginamit ng asosasyon ng paligsahan para sumikat si Kyle. Dagdag pa niya na wala na siyang pakialam sa Hero Academy o sa asosasyon at kaya gusto niyang makarating sa finals ay gusto niya umanong ipaghiganti ang kapatid niya na isa sa pinatay ni Kyle. Ngunit alam din pala ni Seika na si Kyle mismo ang kapatid ni Mabel.
Dito na sinabi ni Mabel ang hiling ni Kyle sa kanya bago isagawa ang surgery na iligpit ito kung mawala na ito sa sariling katinoan. Gusto niyang tuparin ito kaya dapat makarating siya sa finals. Dahil dito ay nagpa siya si Seika na tatalunin niya umano si Kyle sa finals. Sinigurado din niya ang kaligtasan ni Mabel sa academy at nararamdaman niya umano na gusto ni Kyle na mapalaya ang kapatid nito. Kinabukasan ay ginanap na ang laban nila Seika at Mabel. Pagkaumpisa ng laban ay naging agresibo kaagad si Mabel. Nagawa ni Seika na pabigatin ng 1,000 beses ang sandata ni Mabel kaya hindi na ito mabuhat ni Mabel. Dito na ginamit ni Seika ang Mercury Binding Vines dahilan para hindi na magawang makawala pa ni Mabel. Dahil dito ay itinanghal ng mga hurado ang pagkapanalo ni Seika at siyang lalaban kay Kyle sa finals. Sinimulan kaagad ang labanan para sa finals at bago magsimula ang laban ay nagkaroon muna ng maiksing pag-uusap sila Seika at Kyle. Pagkaumpisa ng laban ay ginamit ni Seika ang Anbaneyaso na pumalibet sa kanila ng pulang usok at dahilan para wala nang makita ang mga manonood. Habang papalapit si Kyle kay Seika ay sinubukan ni Seika na gamitin ang Mercury Binding Vines ngunit naputol ito kaagad ni Kyle sabay umatake ito kay Seika na nasangga din ni Seika. Dito na nagpa siya si Seika na ilabas na ang isang familiar niya na si Ushi Oni. Inatake ito ni Kyle ngunit hindi ito tumalab kay Ushi Oni. Pagka-atake ni Ushi Oni ay susubukan sana itong sanggain ni Kyle ngunit sa sobrang lakas nito ay matinding pinsala kaagad ang naidulot nito kay Kyle. Plano sana ni Seika na buhayin si Kyle ngunit may sumpa pala ito sa katawan na biglang na-activate kaya kaagad siyang lumikha ng barrier para sugpuin ito. Muling sumampong ang sumpa at dito na nakiusap si Kyle kay Seika na iparating kay Mabel ang paghingi niya ng tawad tungkol sa nasira umano nitong pang-ipit ni Mabel. Nang mamatay na si Kyle ay susubukan sana ni Seika na buhayin ito muli ngunit pinigilan siya ni Yuki dahil baka umano may makakita sa kanyang kapangyarihan at maulit na naman muli ang nangyari sa nakaraan niyang buhay. Dahil dito ay unti-unting kumalma si Seika at hindi na tinuloy ang binabalak nito. Kinuha ni Seika ang katawan ni Kyle at nagsinungaling na lang ito. Kasama si Mabel ay inilibing nila si Kyle at Mabel pala talaga ang totoong pangalan ni Mabel dahil ito ang palaging binabanggit ni Kyle. Sinabi din ni Seika ang pinapasabi ni Kyle dahilan para maiyak na lang si Mabel. Nang pauwi na sila ay hinamon muli ni Amyu si Mabel sa isang duelo. Sa pagkakataon na ito ay nanalo na si Amyu at dito na din nag-umpisa ang kanilang pagkakaibigan. Pagkabalik nila sa academy ay kinausap kaagad ni Seika ang principal. Alam na pala ni Seika ang plano ng principal na iligtas ang buhay ni Mabel. Inamin ng principal na si Mabel ang ginamit nila para itago ang katauhan ni Amyu. Imbis na ipahiram lang ito ay nagpa siya ang asosasyon na ibenta na lang si Mabel sa academy dahil papatayin din naman umano ito ni Kyle ngunit plano ng principal na manalo si Seika sa paligsahan at ibalik sa academy si Mabel. Matapos ang pag-uusap nila Seika at ng principal ay pinuntahan ni Seika sila Yifa sa aklatan. Dahil binalik ni Mabel ang orihinal na kulay ng buhok nito ay hindi kaagad ito nakilala ni Seika. Ipinaalam ni Seika sa kanila na pupunta umano siya sa kaharian ng Asteria para imbestigahan ang dragon bilang kapalit ng kanyang ama dahil abala pa ito sa ibang gawain. Gusto sanang sumama dito nila Amyu at Mabel ngunit hindi sila pinayagan ni Seika dahil may kanya-kanya din silang gagawin kaya si Yifa lang ang maisasama ni Seika dito. Biglang dumating dito ang prinsipe ng Asteria na si Cecilio kasama ang demi-human na si Liz para personal na makausap si Seika. Namangha ang prinsipe nang makita si Yifa dahil sa ganda nito at napagkamalan niya itong galing sa mayamang pamilya kaya inimbitahan niya ito na maging isa sa asawa niya ngunit pinigilan siya ni Liz dahil sa mga nakakakita na ibang estudyante. Ipinagpatuloy nila ang kanilang usapan sa isang silid at dito na nila napag-usapan ang tungkol sa dragon. Naikwento ng prinsipe ang papel ng dragon sa Asteria at ang mga naitulong nito sa kanila ngunit bigla na lang umanong nag-iba ang kinikilos nito at nagsimula ng atikihin ang mga baka at mga pananim. Dahil natanong ni Seika kung bakit matagal nang namamalagi ang dragon sa Asteria ay sumagot si Cecilio na ayon sa alamat ay ang dating reyna ng Asteria umano ang mismong nag-hatch nito. Gusto ng prinsipe na imbestigahan ni Seika ang dahilan ng biglaang pag-iba ng dragon at ang katotohanan sa pinanggalingan nito. Makalipas ang 2 araw pagkaumpisa ng bakasyon ay tumungo na sila Seika sa Asteria. Pagkadating nila dito ay sinalubong sila ng prinsipe at ilang sandali lang ay nagpakita na dito ang dragon. Nang parang inaatake nito ang mga tao sa baba ay nagpalabas ng Love Tiger ang isa na nandito at sinubukan nitong labanan ang dragon. Hindi nito naabot ang dragon kaya nang makita nito si Yifa ay sinugod nito si Yifa at buti na lang ay napigilan ito ni Seika. Aatakihin din sana ng tigre si Seika nang pinigilan na ito nang nagpalabas dito. Ito pala ay galing sa pinuno ng mga mercenaries na si Zek na kinuha ng prinsipe para sana iligpit ang dragon.
Ngunit para kay Seika ay hindi magandang ideya ang gagawin na ito ng prinsipe dahil baka umatake lang ang dragon sa ibang lugar. Nainis si Zek kay Seika kaya nagsagutan silang dalawa at inawat na sila ng prinsipe. Pagkaalis ni Zek ay napagsabihan ni Seika si Yifa dahil sa hindi nito paggamit ng kapangyarihan nito pagkaatake ng tigre. Ayaw ni Seika na matulad si Yifa sa isa niyang estudyante sa nakaraan niyang buhay na kinain ng dragon sa harap niya mismo. Kinabukasan ay pumunta sila sa aklatan para kumuha ng ibang impormasyon tungkol sa dragon. Ayon sa nabasa nila ay may nakasamang babaeng dragon ang dragon na ito at nagkaanak ang mga ito at makalipas ang 50 taon ay namatay ang babaeng dragon. Nagpa siya si Seika na akyatin ang kabundukan kung saan nakatira ang dragon ngunit wala umano siyang balak na labanan ito. Bago siya umakyat ng bundok ay ipinaalam niya muna ito sa prinsipe. Pagkaalis niya ay nilapitan ni Liz si Yifa at nag-usap sila sa balcony habang pinagmamasdan ang paligid. Dito na sinabi ni Liz na alam niya umano na nakakakita si Yifa ng mga elementals at dahil ito sa may dugo ng elves ang nananalaytay kay Yifa. Inalok ni Liz si Yifa na manatili sa Asteria at sinabi din ito na nararamdaman umano nito na isang halimaw si Seika. Ito din ang dahilan kaya umiiwas ang mga elementals kay Seika na katulad ng pag-iwas ng mga ito sa Demon's Miasma. Aminado si Yifa na may kakaiba kay Seika ngunit sigurado umano siya na isang tao si Seika dahil nakasama niya ito sa mansyon simula kabata. Bagamat hindi lang nila alam kung sino ang ina ni Seika. Gamit ang giant centipede ni Seika ay mabilis siyang nakarating sa kinaroroonan ng dragon. Nang makita siya ng dragon ay nagkaroon sila ng laban hanggang sa magawa ni Seika na madakip ang dragon. Nilapitan nila ang itlog nito at alam ni Seika na nagpalit ng kasarian ng dragon na ito matapos mamatay ang babaeng dragon dahilan para mangitlog din ito. Natural na umano ito sa ibang nilalang para matugunan ang pangangailangan ng lahi nila. Napansin ni Seika na parang may hinihiling sa kanya ang dragon. Ito pala ay limliman ang itlog nito at dahil dito ay mas naintindihan ni Seika ang pinagdadaanan ng dragon at bakit ito biglang nag-iba. Ipinasyal naman ni Liz si Yifa sa kaharian para makita umano nito ang mga ginagawa ng Asteria. Pagkabalik nila sa balcony ay nandito na sila Cecilio kasama ang ibang opisyal ng kaharian. Dito ay sinubukan nilang bilhin si Yifa ngunit dahil hindi sumang-ayon si Yifa ay napilitan silang ipadakip muna ito sa mga kawal. Nang gagamitin na ni Yifa ang kapangyarihan nito ay lumikha si Liz ng barrier para pigilan ito. Nang seselyohan na nila ang kasunduan gamit ang dugo ni Yifa ay dito na dumating ang dragon at sinira ang barrier ni Liz. Nakasakay din pala dito si Seika at ayon sa kanya ay kailangan niya umano ng kayang gumamit ng fire magic para sa itlog ng dragon. Dahil dito ay kinuha ni Seika si Yifa na hindi na napigilan nila Liz at ng prinsipe. Pagkadating nila sa pugad ng dragon ay umatake naman dito ang Love Tiger ni Zek na napigilan pa ni Seika. Nagpakita dito sila Zek kasama ang mga alagad nito. May balak pala ang mga ito na kunin ang itlog ng dragon at nagsisinungaling lang din ang mga ito sa prinsipe. Pinaatake ni Zek ang kanyang tigre ngunit inatake na ito ng kapangyarihan ni Yifa. Pagkaatake muli ng tigre kasama ang mga alagad ni Zek ay dito na ginamit ni Seika ang White Flames na mabilis binura ang tigre. Sumali na din dito ang dragon kaya nagsitakbuhan ang mga alagad ni Zek sa takot ngunit pinagdadakip sila ni Seika. Sinunog naman ni Yifa ang spellbook ni Zek kaya wala na itong nagawa pa. Dinala nila sila Zek sa prinsipe at sinabi ni Seika ang lahat dito at ang mga nalaman niya kung bakit nag-iba ang kinikilos ng dragon. Ngunit matapos marinig ang mga sinabi ni Seika ay gusto pa din ng prinsipe na ipaligpit ang dragon para umano may magawa siya at lumaki ang tsansa niya na magmana ng trono. Dahil hindi pumayag si Seika ay plano ng prinsipe na ipadakip si Seika at sinubukan din nito na kunin si Yifa. Dito na nagalit si Seika dahil hindi na umano nito matiis ang pagkamakasarili ni Cecilio at hindi siya umano papayag na mapasakamay nito si Yifa. Nang sumali na sa usapan si Liz at pinagsalita si Yifa sa totoong nararamdaman nito ay wala nang nagawa ang prinsipe. Nagpasalamat si Liz sa pag-ayos nila Seika sa problema nila sa dragon. Bago bumalik ng academy sila Seika ay kinausap muna ni Liz si Yifa. Ibinigay ni Liz kay Yifa ang ibang mga elementals nito. Habang sa Lodenia naman ay may isang grupo na pinamumunuan ni Zornem ang nagsimula ng kumilos para iligpit ang hero. Isang araw ay inimbitahan ni Seika si Amyu sa bahay nila dahil gusto umano makita ng kanyang ama si Amyu. Inimbitahan din niya si Mabel dahil sigurado na gusto din makita ng kanyang ama ang anak ni Baron Crane. Pagkadating nila Seika sa kanilang mansyon ay sinalubong sila nila Luft at ama ni Yifa na si Edes. Dumating dito si Glay na isa ng ganap na Holy Knight at gusto na naman na makipagduelo kay Seika. Nang malaman ni Amyu na ito ang naikwento nila Yifa na nang aapi sa kanila ay hinamon niya si Glay.
Pumayag si Glay sa hamon ni Amyu dahil sinabi ni Seika na mas malakas pa sa kanya si Amyu at kung manalo man siya ay papayag na si Seika na makipagduelo sa kanya. Habang nagdeduelo na ang dalawa ay sinubukan ni Glay na gumamit ng wand nito dahilan para magulat si Amyu at matalo niya ito. Dahil dito ay wala nang magagawa si Seika kundi pumayag sa hamon ni Glay ngunit bago pa sila mag-umpisa ay may dumating dito na babae. Matapos marinig ni Glay ang mga sinabi ng babae ay nawalan na ito ng gana na makipagduelo kay Seika. Dito na ipinakilala ni Glay ang babae na si Princess Fiona at kilala bilang Holy Princess. Tinawag na Holy Princess si Fiona dahil isang priestess ang ina nito. Pagkapasok nila ng bahay ay dito na sinabi ni Fiona ang dahilan bakit siya nasa mansyon at ito ay makita si Amyu na alam din ni Seika. Dahil mananatili si Fiona ng ilang araw sa mansyon ay ipinasyal muna nila ito. Napansin ni Seika na malaki ang pinagbago sa ugali ni Glay. Nang mapadaan sila sa isang construction site ay hinila ni Fiona ang kamay ni Seika para tingnan ito ng malapitan. Biglang naputol ang tali na may buhat-buhat na mga kahoy at buti na lang ay mabilis silang nailigtas nila Glay at Amyu. Hindi nagustuhan ni Fiona na hindi si Seika ang gumawa ng paraan para mailigtas silang dalawa. Dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao ay nagpasya na silang umuwi ngunit bago sila umuwi ay bumili si Seika ng pangtali sa buhok ni Fiona at mabawasan ang nakukuhang atensyon ni Fiona sa mga tao. Pagsapit ng hapon habang nagsasanay si Glay ay nilapitan siya ni Seika. Napag-usapan nila si Fiona at dito lang nalaman ni Seika na kaya palang makakita ni Fiona ng hinaharap. Dagdag pa ni Glay na hindi lang basta-bastang priestess ang ina nito kundi isa umanong oracle priestess. Nang ipinanganak si Fiona ay nabanggit umano nito ang tungkol sa propsiya ng hero at demon king. Dahil sa kagustuhan ni Fiona na makita si Amyu ay baka alam na din nito na si Amyu ang sinasabing hero. Binalaan din ni Glay si Seika na hindi manghimasok sa ganitong bagay. Kinabukasan ay hinamon ni Fiona si Seika sa larong chess. Dahil kampante si Seika na mananalo siya ay gusto ni Fiona na lagyan nila ito ng taya at ito ay gagawin ng matatalo ang kahit anong hihilingin ng mananalo. Habang nasa kalagitnaan na sila ng laro ay nabanggit ni Fiona na mananalo siya dito kaya dito na din sinabi ni Seika ang sinabi ni Glay na kakayahan ni Fiona na makakita ng hinaharap. Napagtanto kagad ni Seika kung bakit umatras na lang si Glay sa duelo dahil alam na ni Fiona na matatalo ito at isa pa dito ay ang mga bumagsak din na mga kahoy sa kanila. Dahil dito ay nagpasya na lang si Seika na sumuko na lang at ayon kay Fiona ay pag-iisipan pa niya ang kanyang ipapagawa kay Seika. Habang sa isang kagubatan ay may inatake na naman ng mga bandido ang grupo nila Zor. Alam ni Zor na parehas malalakas ang kanyang mga kasama dahil may kakayahan siya na makita ang lakas ng iba. Sumapit na ang araw ng pagbalik nila Fiona sa palasyo. Habang nasa daan sila ay tinambangan sila ng mga bandido. Napasabog ng mga ito ang karuwahe na walang sakay at kaagad ding lumabas si Seika para harapin ang mga ito. Dahil walang malakas na miyembro ang mga bandido ay pinaglalaroan lang sila ni Seika. Sa pamumuno ni Glay ay umatake na din ang mga kawal at nakiusap naman si Fiona kay Seika na dakpin ang lahat ng mga bandido. Matapos madakip ang mga ito ay nagpatuloy na sila at ligtas silang nakarating sa palasyo. Bago pumasok si Fiona ay sinigurado nito kay Seika na kakampi siya nito kahit na anong mangyari. Habang patuloy ang paglalakbay ng grupo nila Zor ay naiisip niya na ang matinding labanan na kakaharapin nila. Kahit mapatay pa nila ang hero ay posibleng hindi na sila makauwi pa. Makalipas ang ilang araw na paglalakbay ay nakarating na din sila sa Lodenia. Pagkabalik nila Seika ng Lodenia ay ipinatawag siya ng principal. Gusto nito na magrepresente siya sa magaganap na welcome ceremony para sa mga bagong estudyante. Nang makarating na sila Zor sa academy ay nakakaramdam siya ng takot kahit wala siyang nakikita na pwedeng maging hadlang sa kanila dito. Balak nilang tipunan sa gitnang gusali ang lahat ng mga estudyante at para magawa ito ay maghihiwa-hiwalay sila. Nag-umpisa na silang pumasok sa loob ng academy at nang makapasok si Ganis ay napansin kagad nito ang pulang hamog. Dahil may papalapit sa kanyang dalawang estudyante ay inatake niya ito. Magkasama naman sila Lonnie at Pyreslaria na napansin din ang hamog. Nang may makita silang estudyante na tumakbo sa harapan nila ay pinaatake ni Lonnie ang mga familiar nito. Nagtaka siya na walang reaksyon na nangyari kaya pinabalik niya ang mga ito at may iniabot sa kanya. Habang si Mudrev naman ay hinarap ni Mabel at naglaban silang dalawa. Pagka-atake ni Mudrev ay biglang naging talisman si Mabel. Napunta naman si Zor sa plaza at ilang sandali lang ay isa-isa nang nagsidatingan dito ang iba. Pare-pareho silang may dalang talisman at nagpasya si Zor na umatras muna sila ngunit biglang nagpakita dito si Seika. Alam ni Mudrev na malakas si Seika at gusto niya itong makalaban nang bigla siyang atikihin ni Seika at kaagad siyang namatay. Sumugod si Pyreslaria kay Seika para gawin sanang bato si Seika ngunit hindi niya ito magawa.
Inilabas ni Seika ang White Snake at habang nagkakatitigan ang dalawa ay sumakit bigla ang puso ni Pyreslaria at hindi na mapakali ang pangatlong mata nito kaya nahulog ito. Sinubukan ni Lonnie na pamuhan ang White Snake ngunit kinain lang siya nito. Natutulala na lang si Zor habang pinagmamasdan si Seika. Nagpasya siya na isakripisyo ang sarili para makatakas si Ganis at makapaghatid ito ng impormasyon sa mga kasamahan nila. Dahil nakikita niya ang lakas ni Seika ay nasabi niya kay Ganis na ito umano ang Demon King. Nagpalabas siya ng matinding kapangyarihan ngunit hindi ito umubra sa lakas ng atake ni Seika. Nagawang makapag-teleport ni Ganis ngunit ilang sandali lang ay pinatay din siya ni Seika gamit ang talisman. Pagsapit ng gabi para sa welcome ceremony ng mga bagong estudyante at magbibigay na sana ng talumpati si Seika ay may biglang dumating dito ng mga kawal ng Imperyo. Hinanap nila si Amyu at dinakip nila ito sa salang pagpaslang sa Demon Emissary na bumisita umano sa Academy nung isang araw. Kinausap ni Seika ang principal tungkol sa pagkakadakip kay Amyu. May kutob si Seika na naghahanap lang ng dahilan ang Imperyo para mapatay ang hero at ito ang hindi niya maintindihan. Ayon sa principal ay hindi umano pare-pareho ang iniisip ng nasa Imperyo at malaki ang kinalaman nito sa politika. Nakiusap ito kay Seika na wag umaksyon at siya na ang bahala para mabalik sa Academy si Amyu. Pagkalabas ni Seika ng principal's office ay sinabi lang niya kina Yefa at Mabel na ang principal na ang bahala kay Amyu at wala na silang magagawa kundi maghintay. Kinagabihan ay inilabas ni Seika ang dragon para tumungo sa palasyo at iligtas si Amyu. Sinubukan ni Yuki na pigilan siya at baka ito na naman ang maging dahilan ng pagkakapahamak niya. Ngunit hindi nito pinakinggan si Yuki at galit na din dito si Seika. Tumungo na sila sa palasyo at nang malapit na sila dito ay nagpalabas si Seika ng maraming talisman para papasukin sa palasyo at hanapin ng kanyang mga Shikigami ang kinaroroonan ni Amyu. Nang mahanap na niya ito ay nagsimula na siyang maglakad para pumasok din dito. Nakalaban niya ang mga bantay sa labas at gamit ang sickle whistle ay mabilis niyang naubos ang mga ito. Dahil dito ay kaagad siyang nakarating sa kinaroroonan ni Amyu at inilabas ito sa kulungan. Dumating dito sila Glay at Fiona at humingi si Seika ng paliwanag bakit ito ginagawa ni Fiona. Dito na sinabi ni Fiona ang dahilan bakit katulad sa mga demon ay kailangan din nilang iligpit si Amyu o ang hero. Ito ay dahil taglay ng hero ang potensyal na magsimula ng isang digmaan at ayaw na itong mangyari ng kahit na sino. Nararamdaman din niya na ito din ang gusto ng mga demon kaya walang tigil ang mga ito na magpadala ng mga assassins kay Amyu. Isa pa umano ay hindi makakamit ni Amyu ang lakas na taglay ng naunang hero dahil nandyan si Seika palagi sa tabi ni Amyu kaya walang masyadong nakukuhang karanasan si Amyu sa pakikipaglaban. Ngunit kahit ano pang dahilan ni Fiona ay hindi pa din masisikmura ni Seika na pabayaan si Amyu na mamatay na lang. Nakiusap si Fiona na umalis na ng palasyo si Seika at gagawin niya umano ang lahat para makabalik si Amyu sa Academy. Nakuha kaagad ni Seika ang plano ni Fiona na makilala kaagad sila para sa pagkakataon na ito ay magawa niyang makiusap kay Seika. At isa din dito ang pakikipaglaro ni Fiona ng chess para magkaroon siya ng isang kahilingan sa matatalo. Dahil walang tiwala pa din si Seika kay Fiona ay napilitan na si Fiona na pasamahin na lang si Amyu kay Seika at inihanda din nila ang karwahe na sasakyan ng mga ito. Ayon kay Fiona ay pwede umano silang tumungo sa syudad ng Rakna at kinausap niya na din ang mayor dito. Dagdag pa niya na may laman ng mga pera at pagkain na din ang karwahe at pati ang espada ni Amyu ay nandun na din. Bago sila umalis ay binuhay na lang ni Seika ang mga napatay niyang mga kawal bilang kapalit sa hindi niya pagtupad sa kasunduan nila sa chess. Pagkaalis nila ay may kumausap kay Fiona na isang demon at tinanong kung sino si Seika. Ayon kay Fiona ay ito umano ang Demon King sa kasalukuyang henerasyon. Nagtaka ang demon bakit pinoprotektahan ng hari nila ang isang hero at ayon kay Fiona ay malapit ito kay Seika at sadyang ito na talaga ang natural na ugali ni Seika na gamitin ang kapangyarihan nito para tumulong sa iba. Kinaumagahan ay nagpadala si Fiona ng sulat kina Yefa tungkol sa pupuntahan nila Seika. Nang makarating na sila Seika sa syudad ng Arcana ay napansin nila ang nagkukumpulan ng mga tao. Nang nilapitan nila ito ay sila Mabel at Yefa pala ito na kaagad din silang napansin. Dito na nagtatapos ang pinakahuling episode ng The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina